Sa Laguna, may isang bundok na kahugis ng isang babaeng nakahiga na animoy natutulog ngunit nagbabantay. Ito ang Mount Makiling, isang lugar na hindi lamang tanyag sa mga estudyante at hikers, kundi isa ring paboritong paksa ng mga alamat, kwentong bayan at kababalaghan. Dito raw naninirahan ang mga engkanto, mga nilalang na hindi basta nakikita ng tao, ngunit laging nararamdaman. At ngayong gabi, sisilipin natin ang mga misteryo at kwento ng mga engkanto ng Mount Makiling. Ayon sa alamat, si Maria Makiling ay isang diwata na nagbabantay sa bundok. Sinasabing siya ay may mahabang buhok na abot bewang, kutis na parang ginto sa ilalim ng araw, at mga matang tila naglilihim ng kalungkutan. Mapagbigay si Maria. Kapag may magsasaka na walang ani, siya mismo ang nagbibigay ng prutas at gulay. Kapag may sakit, siya'y nagbibigay ng halamang gamot. Ngunit may isang kwento kung bakit siya nawala. May mga taong umabuso, kinuha ang lahat ng kanyang inalay at kinalimutan ang pagtanaw ng utang na loob. May ibang bersyon naman, nasaktan ng kanyang puso ng isang mortal na iniwan siya. Dahil dito, naglaho siya at nagkubli sa bundok. At mula noon, tanging mga anino at bulong na lang ang naiwan. Ngunit hindi si Maria lang ang sinasabing naninirahan dito. Maraming nilalang ang matagal nang ikinukwento ng mga lokal. Mga tikbalang na nakatira sa madidilim na bahagi ng gubat. Madalas nilang lituhin ang mga naglalakad sa bundok. Kaya't kahit alam mo ang daan, pakiramdam mo'y paikot-ikot ka. Mga kapre, higanteng nilalang na naninigarilyo ng tabako, nakaupo sa matatayog na puno. Sabi ng matatanda, hindi sila nananakit kung igagalang mo ang kanilang lugar. Mga duwende at lamang lupa na nagbabantay ng kanilang kaharian. Kapag may hiker na nakakatapak sa kanilang tirahan, bigla na lang sumasakit ang tiyan o nilalagnat. At ang pinakanakakatakot, ang San Telmo o mga nagliliyab na apoy na bigla na lang sumusulpot sa dilim. Sa paniniwala, ito raw ay kaluluwa ng mga ligaw o namatay sa bundok. Maraming hiking groups ang nagpatotoo na kahit may dalang kompas at GPS, bigla silang naliligaw sa Makiling. Ang iba'y paulit-ulit na napapadaan sa parehong daan, na para bang pinaglalaroan. May isang kwento ng tatlong magkaibigan na umakyat noong dekada 90. Nang bumaba sila matapos ang ilang oras, nagulat sila ng malamang 3 araw na pala silang nawawala. Ngunit para sa kanila, parang isang hapon lang ang lumipas. May iba namang nagsasabing nakakarinig sila ng boses. Mga tawag, tawa, o kantang, tila inaakit sila papunta sa mas masukal na bahagi ng bundok. Ang hindi mapigilan, nawawala, at hindi na natatagpuan. Sabi ng mga matatanda, kapag nakasalubong ka ng engkanto, minsan mag-aalok sila ng pagkain, ginto, o alahas. Ngunit huwag na huwag mong tatanggapin. Kapag tinanggap mo ito, maaari kang hindi na makabalik sa mundo ng tao. May mga nagkuwento na nang sila'y maengganyo at kumain, para bang natulala at hindi na maalala ang nangyari. Ang iba'y nakauwi, ngunit may daladalang kakaibang sakit na hindi maipaliwanag ng doktor. Para sa mga siyentipiko, maaaring simpleng natural phenomena lang ito. Ang mga San Telmo, baka raw ay methane gas. Ang pagkakaligaw, maaaring epekto ng fog o pagkahapo ng katawan. Ang mga nawawala ng ilang araw, baka disorientation at survival instinct. Ngunit para sa mga lokal, hindi ito simpleng paliwanag. Sa kanila,
ang Mount Makiling ay sagrado. Ang mga nilalang dito'y hindi basta alamat, sila'y mga tagapagbantay ng kalikasan na dapat igalang. Alamat lang ba ito? O may bahid ng katotohanan? Ang totoo, ang Mount Makiling ay isang lugar na pinagsasanib ng siyensya, kalikasan, at pananampalataya. Ang mga kwento ng engkanto, totoo man o hindi, ay nagsisilbing paalala. Huwag nating kalimutan ang respeto sa kalikasan. Sa tuwing mababanggit ang Mount Makiling, hindi lang ganda ng tanawin ang naaalala, kundi ang mga kwento ng hiwaga at mga engkanto. At tandaan, sa bawat bundok na ating inaakyat, huwag kalimutang magbigay galang sa mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa iba pang kwento ng kasaysayan at kababalaghan. Ito ang PH Fact Vault at hanggang sa susunod nating paglalakbay sa kasaysayan at kababalaghan.